Hi guys, good evening. Welcome sa ating live. So, let's see kung nakalive na nga ba ako. How to shares. Hello po sa ating mga viewer. Sorry na late tayo for 30 minutes kasi uh, may mga bagay-bagay akong inasikaso for today. Actually, aamin na ako no, gumala kasi kami. So, unang-una guys, no, gusto ko lang inform sa inyo, itong step ng, ang dami kasi di ba mga nag-webinar ngayon or nag-discuss ng tungkol sa how to start or how to become a virtual assistant. So, itong presentation ko is medyo iniba ko dun sa usual na dinidiscuss on how to be a virtual assistant. So, I hope na meron kayong matutunan dito sa i-discuss natin for today. And sa mga nag-abang, sorry po at na-late tayo kasi umalis po kami and medyo traffic kasi merong concert dito sa Santa Rosa. Nakalimutan ko, Silent Sanctuary ata. Kaya hindi kami nakauwi agad. So anyhow, no, start na tayo sa ating pagpe-present. Good evening again. So yung topic natin for tonight is essential steps to start your career as a virtual assistant. So, yung mga question is i-entertain natin at the end of each topic kasi para hindi lang magulo and hopefully no mapanindigan natin yan kasi yun yung laging comment sa akin sa mga previous webinar na kinokonduct natin na medyo magulo minsan kapag merong mga questions na hindi related sa topic. So yung i-discuss lang ulit natin is yung mga questions na related sa topic. No? Wag na magtanong yung mga about bookkeeping guys. Sa susunod na natin i-discuss yan. Yung mga tatanong about bookkeeping. So, ang focus natin ngayon ay yung kailangan yung step on how to be to start your career as a virtual assistant. So, wait lang wait lang guys, may nakalimutan lang akong gawin. Okay. So, sa mga hindi nakakakilala sa akin guys or sa mga sa bago sa page ko, ang yung pangalan ko is Abby Florendo and I've been in the industry for almost 5 years and yung niche ko is bookkeeping, accounting and bookkeeping yung niche ko or accounting and finance. And currently, ang role ko is CFO sa aking ibang mga clients or accounting manager. Pero nag-start ako as a virtual assistant. Kaya yung sa mga bago sa page natin, welcome sa ating page and sana may matutunan kayo rito. So, start na ako, no? Yung unang-una guys is ang dapat nyong malaman is yung why nyo or why become a virtual assistant. So, kung yung why mo is kasi naririnig mo na dahil malaki yung income, 6 digits yung income, so wag mo na ituloy kasi for sure sa beginning ng career mo, kung yung income lang yung why mo or yung reason kung ba't gusto mo maging virtual assistant, madidisappoint ka. Hindi lahat ng virtual assistant ay kumikita ng 6 digits. So, ayan talaga yung reality guys. Yung mga nakikita nyong nagha-hype sa TikTok or sa ibang online platform na pag nag-BA ka is malaki agad yung kitaan, ano yan, fake news. So, siguro kung yung why mo is to have more time with your family or kung ayaw mo na mag-travel
mag-work sa on-site, mas maganda pa yung motivation kaysa sa gusto mong maging six-digit earner. Kasi bago ka maging six-digit earner, may process yan. It takes time and skills para makarating sa point na yon. So, also, you need to understand the role of a virtual assistant. Ano nga ba yung virtual assistant, guys? Kasi akala nila yung virtual assistant is yung nag-a-assist lang sa clients or yung tipong parang parang secretary ng client, parang mga EA. So, yung virtual assistant, guys, is ayan yung pinaka umbrella term. So, a person who assists clients via the internet, phone, or email. So, virtual assistant can be in form of admin support, customer service, sales, social media management, bookkeeping, or etc. Anything, guys, na pwedeng magawa through internet, phone, or email, pwede siyang pumasok sa tinatawag na virtual assistant. So, dahil sabi ko nga 'di ba, ang dami mong pwedeng gawin as a virtual assistant. So, ikaw mismo sa sarili mo, guys, you need to identify your skills and choose your niche. Ito yung isa sa pinaka-crucial part kasi ito yung magiging pinaka magiging resources mo or ito yung pinaka magiging sandata mo sa haharapin mong career. So, kailangan mong mag-choose ng niche. So, how to do that ba? Or what is niche nga pala muna? So, yung niche, guys, is ayun yung market na gusto mong i-serve. Or ayun yung bagay na gusto mong gawin. So, sabi nga nila, di ba, iba yung niche sa specialization. So, kailangan mong i-assess yung skills mo or yung sarili mo. Self-assessment, unang-una pwede kang mag-self-assessment. Saan ka ba magaling? Ano ba yung mga bagay na ini-enjoy mo? And ano ba yung gusto mong matutunan? Ayun yung pinaka-importante, guys, self-assessment. Kung may magtatanong, di ba, marami kasi akong messages na nakikita na nagtatanong kung ano ba yung niche na bagay sa kanila. Hindi ibang tao yung makakaalam nun, guys. Ang makakaalam nun yung sarili mo. Kung magaling ka sa number, pwede ka mag-bookkeeping. Kung magaling ka sa pagma-marketing, pwede kang maging related sa marketing yung work mo, like social media management. Pwede ka rin sa sales, kung mahilig ka makipag-usap sa tao. Kung charismatic ka rin, pwede ka sa sales. Yung mga ganyan, kailangan mo self-assessment. Paano po kung hindi ko kaya mag-self-assessments? So, siguro, ang makakatulong sa'yo para malaman yung niche na para sa'yo is may mga tools, guys, sa online and mga resources for skills assessment. Pwede mo siyang gawin. So, yung mga may mga paid and unpaid na mga tools para sa mga assessment, no? Kasi 'di ba, pag may yung pag mag-a-apply ka, yung ibang mga ina-applyan mo, merong mga sinesend na form ng skills assessment. Nawala lang nasa dulo ng dila ko, guys, kung ano yung test na ginagawa about yan. Pero sikat na sikat yung test na yun. Wait nga, search ko nga. Yun, yung test gorilla, yung lagi ko naririnig na skills assessment tools. Tapos, pwede rin sa skills, and mag-search lang kayo ng online, i-type nyo lang is skills assessment tools, lalabas na siya, guys. May free and meron din namang paid. So, makakatulong to para malaman nyo kung saan kayo nababagay. And yung iba naman, ang ginagawa is nag-general BA to test the water. Kasi yung general BA, halos lahat ginagawa nila, no? So, hindi lang sila nakapokus sa niche nila. And yung iba namang mga freelancer, yung mga nag-start pa, is nag-jump from one niche to another. Like, for example, ako, guys, kasi bago ako nag-bookkeeping, nag-try muna ako mag-e-commerce sa mga hindi nakakaalam. So, nag-try ako mag-e-commerce, yun yung first niche ko. And then, na-realize ko na parang hindi ko masyado gusto mag-e-commerce BA kasi ang ginagawa ko dun is product sourcing and EBC writing. So, nag-try ako maging social media manager. Kaya kung mapapansin nyo sa LinkedIn ko, yung mga
courses ko doon na certificate is more on social media management. Tapos na-realize ko guys, nag-try ako mag-apply ng social media management. Wala natanggap sa akin. Hanggang sa napunta na lang ako sa bookkeeping. So ngayon, 'di ba, ang pinaka-niche ko na talaga or specialization ko is bookkeeping na. And dito na ako nagtagal and dito na ako nag-grow as a online professional. So, nag-test ako muna ng water. You can do that na din naman para ma-experience nyo kung ano yung mga bagay na ayaw nyo or gusto nyo gawin. Kasi 'di ba minsan hindi natin alam yung mga gusto natin. Kaya gusto muna nating i-try. So, yun yung nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ano yung gusto kong gawin kaya nag-try ako ng iba hanggang sa mapili ko yung right path for me. So, meron ba tayong question about that? And then guys, ang next one naman is yung setting up your virtual assistant business. Siyempre, pag alam mo na yung niche na gusto mong pasukin or yung specialization na gusto mong pasukin, kailangan mong malaman kung ano yung mga kailangan mo para maging successful sa certain niche na yan. Like, example, no, ako 'di ba bookkeeper ako. So, learn basic tools or application. Siyempre, for bookkeeping, QuickBooks Online, Zero, Wave, or etc. Pero kung ako ay gusto ko mag-bookkeeping na zero knowledge ako sa accounting, ang una kong gagawin is aaralin ko muna yung basic accounting principle, which is discuss ko yan dun sa Accounting for Non-Accountant webinar natin. Tapos, ang dami ring nagme-message sa akin kung ano yung basic, mali pa ako dito, no? Kung ano daw yung kailangang computer specification in order to start virtual assistant services. Right now, guys, ito yung pinaka-minimum na marirecommend ko. Minimum na to, wala nang bababa rito, guys. Kasi mabagal na nga to, kung tutuusin. Itong nilagay ko dito na specification. Pero, may mga tao talaga na nag-start sa wala. So, siguro, ang marirecommend ko sa inyo is at least i5 na computer, 5th gen pataas, and at least 8 GB. Nung time ko, way back in 2020, no, ang PC ko is i3, 5th gen, and 8 GB. Yung i3, guys, nung panahon na yon is okay pa, maayos pa siya. Pero kasi ngayon, bumabagal ni, no. Kaya i5 na talaga yung pinaka marirecommend ko ngayon. Ito na yung pinaka basic. Depende pa to guys sa gusto nyong work or sa niche na napili nyo. Kung more on web design, graphic design, kailangan mas mataas. Pero as a bookkeeper, kung i5 lang ang meron ka na 5th gen at 8 GB, pwede na siya. Hindi mo kailangan mag-start sa super ganda na specification ng PC. Darating ka din dyan guys. May nagtanong no kung mas okay ba yung Intel than Ryzen. Sa totoo lang ma'am, hindi ko alam, wala akong idea. Pero kasi ang sabi, ang Ryzen daw is for gaming. Saka mas mura kasi ang Ryzen kaysa sa Intel. So, yun lang yung comment ko dyan ma'am. Next one is kapag meron ka ng tools or naaral mo na yung mga basic tools na kailangan mo sa niche mo, ang next mong gagawin guys is magkikreate ka ng pricing ng service mo. So, ano-ano ba yung, paano ba mag-create ng pricing ng service? Ito lagi itong may nagtatanong, ma'am, magkano po ba ang minimum dapat kapag gantong niche? Pwede na po ba yung $5 per hour? Actually guys, no, yung niche and yung minimum, depende talaga sa'yo yan. Kung paano mo wala siyang ano eh, wala talaga siya na fit for everyone. Depende sa tao kung ano yung tingin nilang minimum na maa-accept nila. So, unang-una kailangan mong define your service mo, how to package and present your service to potential clients. Importante to guys, kapag na-define mo on how, or kapag nagawa mo to, naaral mo on how to package and present your service, magmumukha kang mas professional. Kaya mapapansin nyo, no, yung mga 6-digit earners na mga freelancers na kakilala natin, mostly ang ino-offer nila is by packages. Ganun na, hindi na sila nag-hourly. Kakaunti na lang yung mga
mga 6 digit na nag-hourly rate. Sa pagkakaalam ko guys, ako sa pagkakakilala ko, most of the naka-package na sila. So, pag mag-create ka ng package guys, kailangan mong mag-create ng service menu or list of offering. So, papakitaan ko kayo ng example niyan. So, for example, itong sa akin, ito yung bookkeeping service package na ino-offer ko. So, meron akong 300 monthly, 700 monthly, or 1,000 monthly. And then, each packages, like for example, for essential, meron siyang list or menus kung ano yung meron dyan na ino-offer ko. Like for essential nga na 300 monthly, ang gagawin ko is transaction entry, cost allocation, and reconciliation. And dapat yung monthly expenses mo is less than 10K. So, yun yung rate, yun yung essential package ko. Yung next naman is standard, yung 700 monthly. So, monthly expenses over 10K to 65K, and then yung gagawin mo is transaction entry, cost allocation, reconciliation, and financial reports. Meron din tinatawag na premium, 1,000 per month. So, monthly expenses over 65K, transaction entry, cost allocation, reconciliation, financial reports, and advisory meeting. So, depende sa kanila kung anong pipiliin nila. Yan yung example guys ng packages. So, balik tayo dito. Meron din naman na yung strategy nila is per hourly. So, yun yung pag newbie ka sa industry, I suggest na mag-hourly rate ka muna. Kasi inaaral mo pa lang yung gagawin mo. So, at least habang inaaral mo yung ginagawa mo, bayad ka. Ako, nag-start ako guys sa hourly rate. Tapos, meron ding per project. So, sa bookkeeping naman, yung per project, usually ito yung mga per clean-up projects. So, depende sa data na hahabulin mo yung pricing ng mga clean-up projects sa mga nagki-clean up dyan. And then, yung iba naman is yung retainer. Ano ba yung retainer? Yung retainer, guys, is every month, magbabayad sa'yo si client, may gawin ka man or wala. So, fixed amount na yon na ibabayad sa'yo ni client. So, yun yung ibig sabihin ng retainer. And then, tips for negotiating with clients and setting competitive rates. Alam nyo guys, ang marirecommend ko sa inyo, no, kapag nag-negotiate kayo sa client nyo ng rate is, make sure yung rate na i-present nyo sa client is naaral nyo muna. Pwede kayong mag-check sa online na mga, kunwari, like for example, tayo mga bookkeeper, or sa mga gustong maging bookkeeper, mag-search kayo ng mga bookkeeping website. Kasi di ba yung mga bookkeeping website, nandun yung mga rates nila. At saka yung mga package nila. Tapos i-compare mo sa'yo. So, dun ka mag-strategy. Parang sa mga di ba, sa mga fast food, halos lahat ng mga fast food sa Pilipinas, magkakadikit ng presyo. Like si Jollibee at si McDonald's, halos same lang sila ng presyo. Parang dun mo din i-base kung ano yung presyo sa market, dun ka rin magbe-base ng presyo mo. Yung may mga client na iniisip kapag nasa Pilipinas, mas mababa yung rate kasi daw mas mababa yung cost of living natin. Siguro kapag mga ganun yung thinking nila. Ako kasi guys, sa totoo lang, yung pricing ko is hindi siya pantay sa US market. Mas mababa yung package ko ng konti. Kasi yun nga yung ginagawa kong leverage para instead na ang i-hire nila is from US, sa akin sila magpunta. Sabi ni Sir Kill at Abby, okay lang po ba gayahin yung package rate mo? Okay lang naman sir, gayahin mo yung package rate ko, no? Bahala ka na lang, basta make sure lang na yung nasa package mo is magagawa mo. Pwede mong babaan, pwede mong taasan. May nagtanong din kung gaano katagal na ako sa bookkeeping. Ano na ako, 5 years na akong nagbo-bookkeeping. Pero sa accounting, almost a decade na. So,
Next one naman is mag-move forward na tayo. Eto guys, ang pinaka-importante ha. Isa to sa hindi naman ang pinaka-importante, isa to sa mga importante na kailangan nyong gawin kung gusto nyo maging successful virtual assistant. Kailangan nyong i-build yung online presence nyo. So, it's either mag-create ka ng professional website or online jobs profile account. So, yung website guys yung website ko is ginawa ko lang sa Canva. Ipapakita ko sa inyo yung sample website ko para magkaroon kayo ng idea kung ano bang itsura ng website ng isang bookkeeper. So, eto guys yung website ko. Hindi ko sure kung nakikita na ba. Nakita na ba? Ang bagal kasi nung feed sa akin eh. Wait lang. Guys, pa-comment nga kung nakita nyo na yung itsura ng website ko. Ayun, nakita na. Kasi ang bagal ng internet ko, hindi ko nakikita agad. So, eto guys, tong website na to is ginawa ko lang to sa Canva. And meron ako dito yung tutorial on how to create website using Canva. Hindi kasi ako magaling sa technology. So, Canva lang talaga yung pinakamadali. So, ayan, syempre may pa-picture tayo, di ba? Tapos, yung service ko, bookkeeping, controller, chief financial officer, and then, syempre, may client feedbacks, and, ang pinaka-importante dito, guys, is yung, information kung saan kanila pwedeng kontakin. Kasi baka mamaya may website ka na makalimutan mo naman kung saan ka pwede kontakin, no? So, ilalagay mo din yan sa website mo. Simple lang yung website ko, pero ang feedback sa akin nung isa kong client dito is very professional looking daw yung website ko. And itong guys is kinreate ko lang to sa Canva. And sabi nga rito, 'di ba, pwede ring sa LinkedIn. So, alam niyo ba kung bakit ako active sa LinkedIn, guys? Pag nakita niyo yung LinkedIn ko, papakita ko sa inyo yung LinkedIn account ko. Pag nakita nyo yung LinkedIn ko guys, meron akong 5,538 followers. And sa career ko as an online professional, napakilaking bagay ng LinkedIn ko sa akin. Kasi yung mga client kong iba is nagre-reach out na lang sila through LinkedIn. So, kailangan mo mag-create or i-optimize yung LinkedIn account mo. So, kung makikita mo yung LinkedIn account ko, very straightforward guys. Wala na masyadong pero itong LinkedIn account na to is napakalaking tulong nito sa career ko kasi hindi ko na kailangan mag-apply. Sila na lang yung lumalapit sa akin. Kung meron kayong makakakilala or yung mga sa previous work nyo, hingian nyo sila ng recommendation kasi sobrang laking tulong nito pag yung client is interested sa service nyo and nakita na marami kayong recommendation, mas malaki yung potential na i-message nila kayo or mag-reach out sila sa inyo to ask about your service. So, sa mga interesado mag-optimize ng LinkedIn account nila, meron din akong video on how to optimize LinkedIn. Nandun to kasama to sa mga sa documents dun sa Google Docs na naka-share sa intro ng page ko, guys. So, kaya hindi ko na masyado i-discuss to. Eto naman guys, no, yung sinasabi ditong yung portfolio guys, kung bookkeeping yung niche mo, hindi mo kailangan ng portfolio. Kasi hindi mo naman pwede ilagay doon yung FS ng client mo, 'di ba? So, yung sa akin nga website instead of portfolio. Siguro yung mas nangangailangan ng portfolio is yung mga nasa graphic, yung related sa graphic yung niche nila, like kunwari social media manager kasi 'di ba may mga graphic yun, mga website, mga graphic artist kanyan. Pero kung bookkeeping ka, yung website mo is dapat ganun lang, kagaya lang nung sa akin, simple. Ang nakalagay lang doon is yung list of services ko. Um, sa mga curious kung paano kapag wala kang experience, ano yung ilalagay mo sa website mo, guys, panoorin niyo yung Canva, yung website tutorial ko sa Canva, nandun yung mga details na yun. So, yung social media naman, like, di ba, yung sa Facebook natin,
importante din yung Facebook, especially kung yung niche mo is social media manager, no? Kapag marami yung ano mo, followers mo as a social media manager, syempre, mas convincing sa client na magaling ka sa social media management, di ba? Kasi, paano mo, ang hirap wala na masyado explanation pa ganun. Kapag nakita ni client na 1,000 ay 100,000 plus yung followers mo or 50,000 pataas, tapos social media management or manager yung ina-apply mo, no question at all, sobrang dali mo makakakuha ng client nun. Pero kapag hindi ka active sa Facebook, tapos yun yung ino-offer mo na service, syempre parang medyo hindi siya masyado convincing. So, yun yung isa sa mga tips ko sa inyo. Kailangan nyo maging active sa mga social media platform. So, yung mga gusto mag-connect sa akin, pwede nyo ko i-connect guys. I-accept ko kayo. 'Di ba? May commercial pa tayo. Mamaya guys ha, magsasagot ako ng question mamaya na related sa ibang bagay. Eto, kasi yung ibang question na nakikita ko is medyo out of topic. So, hindi ako nagbabayad sa Canva. Free lang yun, mami. Kahit yung website, free lang po yun. And the next one, guys, is finding and securing clients. Alam ko, marami sa inyong nahihirapan dito, guys. Kasi ito yung pinakamahirap talaga na part. Where to find clients? Ang dami ng mga content creator na nagsishare ng mga website on where to find clients. Pero, nasa online job platform sila. Online jobs platform like Upwork, onlinejobs.ph, Fiverr, Guru, and so on. May sinare ako yung galing kay Joy na mga list ng mga platforms na pwede kang mag-apply. And LinkedIn, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo guys, diba? Like ako, yung mga clients ko is sa LinkedIn na nagre-reach out. And then, pwede din sa Facebook group, guys. Mag-join kayo sa Facebook group. Meron akong videos about dyan. And so, sumali kayo sa mga iba't ibang business group online, may makikita kayo na mga randomly magpo-post doon ng mga job ads. And websites. Ito yung last naman is website. Ito yung technique ko guys, no. Kapag, kunwari, may gusto akong company applyan, tapos, hindi ko alam kung hiring sila or hindi. So, i-type nyo lang yung website ng company na gusto nyo applyan, tapos, tignan nyo kung meron ba silang opening. So, yun yung isa sa mga pwede nyong gawin. Kung tatanungin nyo ako kung anong pinaka-favorite ko, guys, ang pinaka-favorite ko talaga is LinkedIn. Kasi bukod sa direct client, mas malaki yung rate sa LinkedIn. Sa mga client sa LinkedIn na, compared mo sa online jobs platforms, like sa OLJ, ang bababa ni. And then, yung next naman is creating a winning proposal. So, sabi nga, make it short and simple. Pag nag-create kayo ng winning proposal, guys, mag-focus kayo sa job ads. Yun lang yung sagutin nyo sa proposal nyo. Kung curious kayo guys on how to create winning proposal, again guys, eto, meron akong webinar about winning proposal, on how to craft winning proposal. Andun din sa Google Docs na sinishare ko or sinare ko dun sa page ko, nasa intro ng page. Andun yung tips, andun yung secret ko kung paano mag-create ng winning proposal. Papanoorin nyo na lang. Yung mga nagsasabing may experience yung hanap nila. So, alam nyo, kahit makita nyo na yung job post is with experience, mag-apply pa rin kayo. Kasi ako, di ba, ang una kong client is e-commerce BA. Yung job post niya, ang hinanap niya rin is with experience. Kaya lang, nag-apply ako kasi nagbabaka sakali lang ako, guys. And luckily, na-hire ako. Hindi ako nagsinungaling na may experience ako. Ang proposal ko sa kanya is, sinabi ko na yung mga alam kong gawin. Kasi natutunan ko sa iba't ibang webinar na sinalihan ko. Ang pinaka-pinapanood ko noon nung e-commerce yung niche ko is si Papa Dave. Kung kilala nyo si Papa Dave, yung YouTube channel niya is Online Jobs Philippines. Yun. Sinabi ko sa client ko na, kumbaga kayo, no, kung gusto nyo
kung decided kayo na bookkeeping, pwede nyo sabihin na meron kayong certificate sa QuickBooks, 'di ba? Yun yung hindi mo kailangan sabihin kung saan yung previous work mo or yung ano yung work mo na related dun sa ina-applyan mo, especially kung wala ka pa namang experience talaga. Mag-focus ka sa skills na mai-o-offer mo sa client. O kaya, kung related yung previous work mo sa gusto mong i-offer, like for example, di ba, kung cashier ka, tapos gusto mo mag-bookkeeping, di ba, at the end of the day, nagtatali kayo, or tinatali nyo yung sales, pwede mong sabihin nyo na nagtatali kayo ng daily sales. Tapos sabihin mo na ano na marunong kang gumamit ng QuickBooks Online kung pro advice kung may certificate ka na ng QuickBooks Online, pwede mong sabihin yun. Not necessary talaga na yung hinanap nila is experience from previous company na super related dun sa job post niya. Sabi nga nila, pag nag-apply kayo guys, ang kailangan mong i-focus uh, is yung pag nag-apply kayo, mag-focus kayo sa strength nyo. Huwag nyong ilalagay yung weakness nyo sa job application nyo. So, next one is managing your virtual assistant business. So, let's say for example, no, meron ka ng mga naging client. Tapos, ang una-una mong gagawin guys, pag nakakuha ka ng client is client onboarding. Minsan guys, itong part na to, na-skip na ng ibang mga bookkeeper. Especially kapag yung bookkeeper is, ang tingin nila is empleyado sila. May mga ganun guys, ganun yung dalawang type ng online professional sa Pilipinas. Yung isang online professional sa Pilipinas is akala nila, or pwede rin naman somehow na empleyado sila. And yung iba naman is tinitreat nila yung trabaho nila or yung client nila as a business mismo. So let's say for example ako no, kasi ang treat ko sa services ko is a business. So client onboarding, ginagawa ko 'yan. Pero kapag employee ka, yung treat mo sa sarili mo, ikaw yung i-onboard, di ba? Ikaw yung i-onboard ng client mo. May downside yan, guys. Pag ang tingin nila sa iyo is empleyado ka talaga nila. Mamaya i-discuss ko sa inyo. So, kung business owner ka na online professional, ang kailangan mong gawin is client onboarding. And then, time management and productivity. Kailangan mo magkaroon ng time management, guys. Tapos, yung last one is invoicing tsaka payments. So, ang maganda dito guys, kapag ganito yung process mo is ang mindset ng mga client is very professional ka. And hindi ka nila hindi ka nila i-micromanage kasi you can handle your own things. Unlike kunwari is employee yung tingin nila sa iyo, micromanage ka. Tapos, ang pangit pa nun is, yung oras mo sa kanila lang and hindi ka pwedeng humanap ng ibang work outside them. 'Di ba? May mga ganon, yung may mga exclusivity contract. Tapos sa payment naman, minsan nade-delay yung payment nila, lalo-lalo na yung mga, 'di ba may mga client na, may mga BA na nagtatanong, ano po kaya ang gagawin ko, ma'am? Kasi 1 week na hindi pa nagbabayad yung client ko. Kasi guys, hindi kayo nagsisend ng invoice. Dapat mag-send kayo ng invoice sa client nyo. And then kapag hindi sila nagbayad pa sa due date nila, is sendan nyo ng reminder. Again guys, no, freelancing is a business. So, kailangan kayo, i-treat kayo ng client nyo as a contractor mismo, hindi as an employee. Kaya kung mapapansin nyo ako, di ba may mga client ako na nire-recommend ako sa mga kaibigan nila. Kasi nga, ang tingin nila sa akin is business owner din. Hindi nila ako tinitignan as empleyado nila. Kasi na-build ko na yung ganto sa mindset nila na business owner din ako, hindi lang ikaw yung client ko. Ganon. And as a business owner, hindi lang sila nagre-rely sa iisang client. So, kailangan nila ng iba't ibang client sa business nila.
So, sana matutunan nyo tong process na to. So, ano daw ang tinatakil about client onboarding? Yung ang tinatakil sa client onboarding, usually is yung list of services na gagawin mo, Ma'am Judy, sa kanila. Like for example, 'di ba, yung sa sa packages na pinakita ko, explain mo yung mga packages na 'yon. Tapos ise-set mo din yung deadline ng reports, itatanong mo rin kay client. Pag-uusapan nyo yung deadline ng report kung tuwing kailan niya kailangan yung report. Tapos, i-discuss mo din yung mode of payment sa client onboarding, kung ano yung mga, kung saan kanila pwedeng bayaran, and signature. Wait lang, ipapakita ko sa inyo yung sample ng contract ko. Sa mga hindi pa nakakapanood, no, meron akong sample ng contract na ginagamit ko pag mag-o-onboard ako ng client. So, like for example, ito part 2 ng onboarding. Ito guys, tong engagement contract na to is for a clean up project. For a clean up project to. So, kapag mag-onboarding ka kay client, i-discuss mo tong mga to. Ayan. Yung scope and limitation ng responsibility ng work, professional fees and payment, yung agreement nyo ng client nyo, payment agreement, andito yung mga payment agreement. And then, syempre, di ba, yung report mo, kung dapat yung report mo is submitted in timely manner, yung mga ganyan. Tapos, kailangan mo din i-discuss kung ano yung kailangan i-provide sa'yo ni client. Kasi ito, may mga client na napakahirap hingian mga resibo, guys. So, yung mga, kailangan mo i-discuss yung mga kailangan mo sa client para ma-streamline yung process ng reporting. And then, yung records keeping, ganyan. Tapos, syempre, merong other details na kailangan mo i-discuss. And kung kailangan ng modification and amendments, kailangan nyo rin mapag-usapan yun. So, eto, minsan tong modification and amendments sa contract, lagi itong nakakalimutan ng mga clients natin. Yung may mga clients na dagdag ng task, huwag kayong tanggap ng tanggap, guys. Dapat, kapag may nagdagdag ng task si client na outside sa original agreement nyo, is kailangan na additional fee. Siyempre, termination, at saka, eto, kung paano kayo mag-start. Ito yung mga usually dinidiscuss na sa client onboarding. Sa gustong makapanood, no, diniscuss ko to in detail. Sa Google Drive din, guys, na pinakita na nasa intro. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo yung detailed discussion about this one. So, sana nasagot ko, Ma'am Roby, tsaka Ma'am Judy, yung dinidiscuss sa client onboarding, no? And then, uh, wait lang, nawala na. Um, so, kapag na, kapag nagawa nyo na guys yung mga steps na diniscuss ko sa inyo, ang next steps na kailangan nyong gawin is ito, continuous learning and growth. Kung familiar kayo dun sa Nimbix, yung kay Dahmer, charot. Isa sa mga diniscuss niya daw, no, kung bakit ayaw niya daw ng work from home, kasi yung mga tao daw yung mga empleyado daw is nagiging complacent na, and hindi na aware sa trend. Kumbaga, ang nangyayari daw is magaling sila dun sa work na ino-offer nila, pero hindi na sila nagtatry ng ibang work, or hindi na nila tinatry mag-grow sa sarili nila as a professional. I think sa akin na, sa opinion ko, sobrang maling-mali yun. Kasi as a freelancer, guys, lalo na kung professional online worker ka, napaka-importante ng continuous learning and growth kasi kailangan mo maging relevant. Kailangan mo, pag hindi ka na relevant or pag wala ka ng bagong i-offer sa client mo, or
or per example sa mga bookkeeper, no, napaka-importante ng continuous learning and growth kasi ang IRS guys, every year talaga nagche-change sila ng rules. So kailangan updated ka. Like ngayon, 'di ba, may BOI reporting na. Dati naman wala 'yan. So kung hindi ka mag-aaral, mapapag-iwanan ka. Kawawa rin yung client mo, guys. So yun yung isa sa pinakakailangan mong gawin kapag natapos mo na yung mga previous step na diniscuss ko is continuous learning. Tsaka, kailangan mong maging updated with industry trends. Like for example nga, sinabi ko, kung bookkeeper ka, kailangan mo yung mga updates ng rules sa IRS or yung mga reporting. Tapos, kailangan mo rin skill yung business mo, guys. Ah, pwedeng, kung gusto mong mag-increase yung income mo, or maraming way actually to increase your income. Unang-una is mag-increase ka ng rate. Pangalawa naman is mag-hire ka ng subcontractors. Ang daming gumagawa na nag-hire ng subcontractors. Yung ibang mga BA is ayan yung ginagawa. Tapos, meron din namang ibang mga BA na nag-start lang sila as virtual assistant, naging agency owner na sila. So, yun yung mga next step na ginagawa nung iba kapag na-perfect na nila or na-master na nila yung first 10 step na didiscuss ko kanina. And then, actually, ito na yung last slide. And, thank you, no, for listening today. Sana may natutunan kayo. I-open ko na yung floor sa mga questions nyo. So, any question, guys, you can drop your question sa comment. Magbabasa na ako ng mga question. So, sabi ni Ma'am Judy, sabi ng thank you, Coach Abby, one day. I can thank you more than words. Sobrang helpful niyo po. Salamat po, Ma'am Judy. Sabi ni Ma'am Nini, yung QuickBooks at Xero po ay isang app na download para makakuha ng certification. Yung QuickBooks and Xero, Ma'am Nini, hindi siya kailangan i-download. Ang tawag sa mga ganun is web-based accounting software. So, parang Facebook lang siya, maglalagin ka lang, tapos pwede ka na mag-work. Yung certificate is yes, mada-download mo. Kung may tanong kayo outside, sige i-entertain natin outside topic. Pero unahin natin yung mga topic related to this. Pero habang wala pa nagtatanong, Sir Joey, you can ask question. So, mag-entertain tayo ng question hanggang 8:30. So, may nagtatanong nga pala, guys, no? Sa mga hindi nakakaalam, eto guys ewan ko na lang, ilang beses ko na tong diniscuss. Tapos, ang dami pa rin nagtatanong ng how. Ito kayo sa mga, di ba may mga binanggit ako sa inyo na meron na akong webinar about dyan, kaya hindi ko na sila masyado i-discuss. Guys, andito sa Google Drive. So, punta lang kayo dito sa link na to, i-click nyo. Pag kinilik nyo yan, guys, mapupunta kayo rito. Pwede nyo i-click dito yung iba't ibang topics na na-discuss ko na before. So, yung mga previous webinar ko kanina, guys, diba, diniscuss ko sa inyo yung how to optimize online job profile. Andito na, guys. I-click mo na lang yan. Ayan. Tapos, pwede mo na siyang panoorin. Ayan. Tapos, diniscuss ko rin kanina yung crafting winning proposal na kailangan mo. Andito na rin, guys, crafting winning proposal, kung paano mag-create ng winning proposal. Papanoorin nyo na lang. Diniscuss ko rin kung paano diba, kung paano mag-create ng contract, saka sample rate. Andito rin, guys. Papanoorin nyo na lang. Diniscuss ko rin yung pag-create ng website. Andito rin, guys. Papanoorin nyo na lang. So, andito rin yung previous webinar natin, accounting for non-accountant. Tapos, sa mga curious, kasi ang dami nagtatanong, ano daw yung mga reports ng bookkeeper. Andito na, guys, dalawang part pa yan. Part 1 at saka part 2. Tapos, di ba, yung iba nagtatanong kung andito rin yung simple budget planning. So, andito na lahat, guys, sa mismong, saan na ba yun? Sa mismong intro ng page.
kayo guys, pag nagpa-follow kayo ng mga content creator, basahin nyo tong intro kasi ang mga content creator na nagtuturo halos nasa intro yung information kung saan nyo makikita yung mga tutorials nila and mga resources. So, yun lang. Sana, isa mga hindi nakakaalam is, andyan na siya, no? So, tatanong pa tayo ng question. May klase, may klase po ba kayo sa bookkeeping with OJT po? Hindi, sa ngayon po, wala po akong paid training. Kasi, hindi pa po kaya na schedule natin yung mga paid trainings. Kapag nagbawas ako ng client, pwede ko siya i-consider na magkaroon ng master class. Pero guys, kung gusto niyo ng bookkeeping, hindi niyo na kailangan bayaran, no? Kung hindi niyo na ako kailangan bayaran para mapanood niyo yung mga trainings ko about bookkeeping, guys. Andun na rin, guys. Eto, oh. Papakita ko na sa... So, yung mga gusto ng paid training, guys, alam nyo, kaysa bayaran nyo, panoorin nyo na lang to. Nakita nyo tong click to access, QuickBooks Online, complete tutorial. Guys, andito na yung tutorial ng QuickBooks Online. Andito rin yung tutorial on how to take Pro Advisor at saka how to create free QuickBooks Accountant account. Hindi to yung 30 days trial sa. Free na siya. And andito na rin yung link how to create. Tapos 'di ba yung mga nagtatanong kung paano daw maging bookkeeper, guys, panoorin niyo to. Accounting for non-accountant, andito yung overview. Tapos kung ano yung report, panoorin niyo tong 6 and 7. Hindi niyo na kailangan magbayad sa akin, guys. Kaya kung magtuturo ako, guys, ng magpapabayad ako, magkoconduct ako ng paid training, ang ituturo ko sa inyo is yung yung mga training na hindi nyo mapapanood online. Kasi 'di ba, ang dami sa YouTube, ang dami na nagtuturo on how to use QuickBooks. Tsaka how to yung mga ganyan, hindi yun yung mga ang focus ko siguro is yung mga mismong siguro yung style ko, strategies ko, yun na yung ituturo ko sa inyo. Miss Abby, planning to start po, but CP lang ang gamit ko to apply. Paano po magpaun? Ma'am Rochelle, sa totoo lang ma'am, kung plano mo mag-start, kailangan mong mag-ano ng equipment. Hindi siya talaga pwede na ang CP lang. Kailangan talaga computer or laptop. Yung mga nagsabi mag-open ako ng bookkeeping course, make sure mapanood nyo muna guys yung mga pre natin, no? Tapos, malay nyo, di ba someday, oh, why not? Hindi ko sinasarado yung door. Charot. Pero pag nag-ano ako guys, pag pa-paid training ako, kailangan ko talaga magbawas ng client. Kaya, hindi ako nagpapa-paid training. Alam mo Sir Joey, kung high school grad ka and zero knowledge, kailangan mo mag-start sa accounting, sa basic ng accounting. So, yun yung aralin mo, yung basic yung aralin mo, sir. Saka ka na mag-focus sa system. So, may nabasa ako, medyo mabilis na lang siya. Pero paano daw mag-haggle para maging flexi time? Sa totoo lang ako, hindi ako nag-haggle kung paano maging flexi time. Parang ina-expect na ng mga client ko yun na flexible time ako. Kasi yun nga yung presentation ko sa sarili ko, guys. Ang presentation ko sa sarili ko is business owner. Imagine mo yung mga CPA, di ba? Hindi naman sila, wala naman silang time eh. Parang ganun yung pinaparamdam ko sa kanila. Nasa presentation nyo yan, guys, kung paano nyo ipe-present nyo sa client, kung paano nila kayo titignan. Sa totoo lang, guys, no, sabi ni Ma'am Rhea, hindi ako mabait. Ayokong mag-expect kayo ng mabait ako, guys. Baka ma-hurt kayo. Hindi kasi ayoko magkaroon ng persona na mabait. Kasi baka makalimutan ko na yung totoong ako. Sa totoo lang, guys, ano ako, prangka.
Hindi ako mabait. Kapag inaway niyo ako, aawayin ko rin kayo. Ganun yung level ng attitude ko. Pero syempre, pag okay naman tayo, di ba? Hindi naman ako nang aaway basta-basta. So, sabi ni Ma'am Noria, nakahain na, isusubo na lang talaga. Very true, ma'am. Sa totoo lang, alam nyo, kapag natapos nyo lahat ng video na nandun sa Google Docs na yon, pwedeng-pwede na kayo mag-apply, guys. Andun na lahat. Panoorin nyo yung video, please lang. Wag na kayo maghaw. Um, ang daming interested dun sa future course natin na wala pa nga. So, magbasa pa tayo ng question. Hi po from Iloilo. So, may nagtatanong, ma'am, ask ko lang kung pwede po kayo magturo ng about IRS and GAAP. Kahit may bayad po. Sa totoo lang, sir, ang daming nagsasabi sa akin na, ang daming nagre-reach out sa akin sa PM na gusto nilang magbayad kahit magbayad sila. Pero yung sa IRS kasi, hindi ko siya pwedeng ituro kasi from time to time, nagbabago kasi ang rules and regulation. So, ang kailangan mo nga, di ba, dun sa, sabi nga dito sa slide ko, kailangan mong maging updated, magbasa-basa ng mga updates sa website. So, hindi ko na-gets, Ma'am Glessa, yung sinabi mo, Ma'am Glex. Halos same ba Soho Books and QB sa process? Sa totoo lang, ma'am, mas madali ang QuickBooks kaysa sa Soho. Kasi yung Soho, ang hirap nung tagging niya. Saka yung pag-view ng report, pag-create ng customized report, mahirap. Mas madali ang QuickBooks. Nagamit din kasi ako ng Soho. Uh, yung IRS, sabi, ano po yung IRS? Yung IRS, guys, is yun yung tax bureau sa US, parang sa atin BIR. So sila yung agency na nagre-regulate ng taxes. Yung GAAP naman is yung General Accounting Acceptable Principle ba? Wait nga, baka malito-lito pa tayo. So, yung GAAP is Generally Accepted Accounting Principle. So, ayun yung standard for financial reporting practices. Actually, dalawa yan, GAAP saka IFRS. Pero commonly use ang GAAP. Hello po sa Bulacan, Sir Daisy, Ma'am Daisy. Sabi ni Sir Nicolas, ano daw yung platform na isasuggest ko for newbie? Kung newbie ka, ang pinaka-suggest na platform ko is Online Job PH. Why Online Job PH? Kasi Online Job PH, ang kalaban mo lang doon is mga Pilipino. Unlike sa Upwork, 'di ba, international market yung kalaban mo. And sa ibang platform. So, ang Online Job PH, tayo-tayo lang Pilipino lang yung magkakalaban, guys. Sabi ni Ma'am Rose, natatawa kay Ma'am. Oo nga, sa totoo lang kaysa bayaran nyo, totoo yun guys, no? Manood muna kayo ng mga free resources. Sabi ni Ma'am Rose, wag na kayong maghangad ng paid tutorial, mas detalyado tong kay Miss Abby. Promise, wag kayong magsayang ng pera. Thank you Ma'am Rose sa pag-promote ng ating mga free lectures. Again, Ma'am Glex, sabi ni Ma'am Glex, hirap daw siya sa profile and laging hinahanap may experience. Hindi mo naman ang i-highlight mo is yung strength mo sa proposal mo. Um, sabi ni Ma'am Lovely, paano daw nakakuha ng assessment ranking sa QuickBooks sa LinkedIn? Actually, Ma'am, no, ngayon wala nang assessment sa QuickBooks. Tinanggal na nila. Ay, sa QuickBooks tuloy, sa LinkedIn. So, hindi, hindi na sila nagpapatik ng assessment sa LinkedIn.
Ah, sabi ni Ma'am May, parang BIR din po ko siya, Abi yung IRS. Yes po, same lang talaga sila. Sa magkaibang bansa nga lang. Mi, nagbibigay or nagsisend pa po ba kayo ng pre-links? Yes, Ma'am Eliza, nagsisend pa ako ng feedback. Kapag nanood kayo guys ng mga tutorials natin, after nyo panoorin yun, meron tong instruction on how to get yung mga resources na pinakita ko. Nagsisend pa rin ako ng feedback, kaya lang hindi na ganun ka, siguro baka mamaya or bukas mag-send ako. Kasi hindi ko siya lagi nag-check. Pero dahil nabanggit mo na nag-feedback ka, baka mag-email ako mamaya or bukas. Sa CB, mas advantage, di ba, may certificate para na-convince na gumagamit. Actually, Sir Ray Ray, never akong hinanapan ng certificate ng client ko. Kasi di ba, ang QuickBooks guys, certification, dapat nare-renew yan every year. Ako hindi ako nag-renew, wala na, isang beses lang ako nag-take niyan. Tapos kinalimutan ko na. Unless siguro kung ang client mo ay ang tawag dito, firm, accounting firm, siguro nire-require nila. Pero sa akin guys, hindi. So, wala namang question guys. So, I think tapos na yung discussion natin, no? Sana guys may natutunan kayo sa discussion and again guys, panoorin nyo yung mga videos sa intro natin. Ito, papakita ko ulit sa inyo for the last time. Uh, so, ito guys, yung panoorin nyo muna to, no, para matutunan nyo kung paano i-access to. Andito na lahat guys, and yun lang naman, mag-e-end na tayo ng video and see you sa next one. Bye!